Job Chapter 37. Kinakabahan ako kapag bumabagyo at hindi ko malaman ang gagawin ko. Pakinggan inyo ang tinig ng Diyos, mula sa bibig niya ay nanggagaling ang kulog. Ang kidlat ay kanyang pinaguguhit sa kalangitan, mula sa isang panig ng daigdig hanggang sa kasulok-sulukan. Tinig niya'y umuugong, parang dagundong ng kulog, ang pagguhit ng kidlat ay hindi malagot-lagot. Sa isang salita niya'y may nangyayaring kababalaghan, kahangahangang bagay na di natin mauunawaan. Pinauulan niya ng yelo sa ibabaw ng daigdig, ibinubuhos niya sa lupa ang ulang walang patid. Pinahihinto niya ang tao sa kanilang gawain, upang malaman nila kung ano nang kaya niyang gawin. Ang maiilap na hayop ay nasa kanilang mga taguan. Ang malalakas na hangi sa timog nagmumula, at ang malamig na simoy ay galing sa hilaga. Sa hininga ng Diyos nabubuo itong tubig, nagiging yelong matigas at napakalamig. Pinabibigat niya itong mga ulap, mula rito'y pinaguguhit ang mga kidlat. Ito'y bilang pagsunod sa utos ng ating Diyos, sumusunod kahit sa ang panig nitong sansinukob. Ang ulang ibinubuhos ng dakilang Diyos, maaaring parusa o kagandahang loob. Tumigil ka sandali, Job, at iyong isipin, ang mga gawa ng Diyos na walang kahambing. Alam mo ba kung paano niya inuutusan, na maglabasan ang kidlat sa kalangitan? Alam mo ba kung bakit ang ulap ay lumulutang? Iyan ay gawa ng makapangyarihan niyang kamay. Tunay at ganap ang kanyang kaalaman. Hindi mo nga alam. Sapagkat nadarama mo lamang ang matinding init kapag ang hanging habagat ay umihip. Tulad ng ginawa niya, ang langit ba'y iyong mailalatag na parang metal na makinis at matigas? Ituro mo sa amin ang dapat sabihin sa Diyos, isip namin walang laman, pangunawa ikapos. Ang makipag-usat sa Diyos ay di ko nahahangarin, bakit bibigyan ko siya ng pagkakataong ako ay puksain? Ngayon ang langit ay nalinis na ng hangin, at nakakasilaw ang kanyang luningning. May malagintong kaniningan sa gawing hilaga, iyon ay kaluwalhasyan ng Diyos na dakila. Ang Diyos ay tunay na makapangyarihan, kaya walang makalapit sa kanyang kinalalagyan. Siya ay tapat at makatarungan sa pakikitungo sa sangkatauhan. Di katakatakang siya'y iginagalang ng lahat, at di niya pinapansin ang mga nagkukunwaring mauutak. Job Chapter 38. Ang sagot ng Diyos kay Job. Pagkatapos nito, sumagot ang Diyos kay Job sa pamamagitan ng malakas na bagyo, sino kang mag-aalinlangan sa aking kaalaman? Lalo lamang lumilitaw ang iyong kamangmangan. Tumayo ka riyan at magpakalalaki, tanong ko'y sagutin, ikaw ay magsabi. Nasaan ka nang likhain ko ang mundo? Kung talagang may alam ka, lahat ay sabihin mo. Sino ang nagpasya tungkol sa lawak nito? Sino ang sumukat, alam mo ba ito? Sino ang may hawak ng mga haligi ng mundo? Sino ang naglagay ng mga panulukang bato? Noong umagang iyon, ang mga bituin nag-awitan, at mga nilalang sa langit, sa tuway nagsigawan. Sino ang humarang sa agos ng dagat, nang mula sa kalaliman ito'y sumambulat? Tinakpan ko ang dagat ng ulap na makapal, at binalutan ito ng kadiliman. Ang dagat ay nilagyan ko ng hangganan, upang ito'y manatili sa likod ng mga harang. Sinabi kong sila'y hanggang doon na lang, at huwag lalampas ang alon na naglalakihan. Job, nakalikha ka ba kahit isang bukang liwayway? Ang daigdig ba ay naigawa mo ng tanglaw, upang ang masasamay mabulabog sa taguan? Malinaw na gaya ng tatak sa putik, nang makulayan ay tumingkad gaya ng damit. Masasamang tao'y nasisilaw sa liwanag ng araw, sa paggawa ng karahasan sila'y napipigilan. Nakapunta ka na ba sa mga bukal ng karagatan? Ang sahig ng dagat ay iyo bang nalakaran? May nakapagturo na ba sa iyo sa mga pintuan na pasukan tungo sa madilim na daigdig ng mga patay? 18 Alam mo ba kung gaano kalaki itong mundo? Sumagot ka kung alam mo. Alam mo ba kung saan nanggagaling ang liwanag, at ang kadiliman, saan ba ito nagbubuhat? Masasabi mo ba kung hanggang saan dapat makarating, at mula doon sila'y iyong pabalikin? Ikaw ay matanda na, baka nga iyong kaya, pagkat nang likhain ang daigdig, ikaw ay nariyan na. Napuntahan mo na ba ang aking mga imbakan ng nyebe at ng yelong ulan? Ang mga ito'y aking inilalaan sa panahon ng digmaan at ng kaguluhan. Nakapunta ka na ba sa sikatan ng araw o sa pinagmumulan ng hanging silangan? Sino nga ba ang humukay ng daanan ng baha? Ang landas ng kulog ay sino ang gumawa? Sino ang nagbibigay ng ulan sa disyerto, kahit na dooy wala namang nakatirang tao? Sino ang dumidilig sa tigang na lupa, upang dito'y tumubo ang damong sariwa? Ang ulan ba o ang hamog ay mayroong ama? Ang yelong malamig, mayroon bang ina? Sino nga kaya ang nagsilang sa kanila?
Sa labis na lamig, tubig ay tumitigas, nagiging parang bato ang ibabaw ng dagat. Ang Pleiades ba'y iyong matatalian, o ang Orion kaya iyong makakalagan? Mapapatnubayan mo ba ang mga bituin, o maituturo ang daan ng malakit maliit na dipper? Alam mo ba ang mga bata sa langit, ito ba'y mayaangkop mo sa daigdig? Ang mga ulap ba'y iyong mautusan upang sa lupa ay magbuhos ng malakas na ulan? Mautusan mo ba ang kidlat na ito'y kumislap, sumunod naman kaya sa iyong mga atas? Sino ang nagsasabi sa ibong ibis kung kailan tataas ang ilog nilo, at sino ang nagpapabatid sa tandang upang ibadya ang pagdating ng bukang liwayway? Sinong makakabilang sa ulap na makapal, o makakapagtaob nito upang bumuhos ang ulan? Ang ulan na sa alabok ay babasa, kapag iyon ay natuyo, magiging matigas na lupa. Maihahanap mo ba ng pagkain ang mga leon, upang mapawi ang kanilang gutom? Habang sila'y naroon sa kanilang taguan, at wari bang pagkai kanilang hinihintay? Sino ang nagbibigay ng pagkain sa mga ibon, sino ang bumubusog sa kanilang inakay na nagugutom? Job chapter 39. Ang panganganak ng mga kambing, alam mo ba kung kailan, o ang panahon na ang usa ay magsisilang? Bilang mo ba ang araw ng anak niya habang nasa tiyan? Alam mo ba kung kailan ito iluluwal? Namasdan mo ba habang sila ay gumagapang sa pagbubukas ng sinapupunan upang ang anak ay isilang? Ang kanilang mga anak doon lumalaki sa parang at kapag malaki na ay tuluyang lumilisan. Sino ba ang nagbibigay laya sa mga asno? Sa asnong may ilap, ang nagpalaya ay sino? Tirahang ibinigay ko ay ang kaparangan, at doon sa maalat na kapatagan. Sila'y lumalayo sa lungsod na maingay, walang makapagpaamo at hindi mautusan. Ang pastulan nila'y ang kaburulan, hinahanap nila'y sariwang damuhan. Ang mailap na toro iyo kayang mapagtrabaho. Maitali mo kaya siya isang gabi sa iyong kwadra. Matatalian mo kaya siya ng lubid upang sa pag-araro ay magamit, at sa paghila ng suyod sa iyong mga bukid. Iyo bang maaasahan ang lakas na taglay niya? Mabibigat mong gawain maipagkakatiwala ba sa kanya? Umaasa ka ba na siya ay magbabalik upang sa ani mo ay siya ang gumi? Ang pakpak ng ostrich buong gandang kumakampay, nagbabadya kaya yon kahit bahagyang pagmamahal. Ang kanyang mga itlog sa lupa ay iniiwan, ito'y hinahayaang sa lupa ay mainitan. Di niya iniisip na baka ito ay matapakan, o baka madurog ng mailap na nilalang. Sa mga inakay niya siya ay malupit, hindi niya alintanang hirap niya ay di masulit, sapagkat pangunawa ay di ko siya binigyan, di ko hinasyan ng kahit kaunting katalinuhan. Ngunit napakabilis kapag siya'y tumatakbo, pinagtatawanan lang niya kahit ang kabayo. Ikaw ba ang nagbigay ng lakas sa kabayo? Ikaw ba ang naglagay ng magandang buhok nito? Ikaw ba ang nagpapalukso dito na parang balang, at kapag humalinghing ay kinatatakutan? Nagpapakitang gila sa pagkamot niya sa lupa, at napakabilis tumakbo upang makidigma. Siya ay nagtatawa sa gitna ng panganib, sa tabak na nakaumang, hindi siya nanginginig. Ang mga sandata ng sa kanya ay nakasakay, sa sikat ng araw kumakalampag at kumikinang. Sa bilis ng kanyang takbo, lupa'y parang nilululon, hindi siya mapakali kapag trompeta ay umugong. Sa tunog ng trompeta ay halinghing ang sagot niya. Ang ingay ng digmaan, dinig nito kahit malayo pa maging ang utos ng kapitan sa mga kasama. Ikaw ba ang nagturo sa lawin upang ito'y makalipad, kapag ikinakampay ang pakpak tungo sa timog ang tahak? Naghihintay ba ng iyong utos ang agila, upang sa mataas na bundok gumawa ng pugad niya? Matataas na bato ang kanyang tirahan, mga pagitan ng bato ang pinagkukutaan. Ang kanyang biktima'y doon niya pinagmamasdan, kahit malayo pa ay kanya nang natatanaw. Sa kanyang mga inakay, dugo ang ibinubuhay, at tiyak na naroon siya kung saan mayroong bangkay.